Kasi sa nangyayari ngayon sa bayan na ito, inabuso po tayo ng mga magnanakaw na to ng mga nasa gobyerno, mga politiko. Inabuso po tayo hanggang sa kalsada ba naman aabusuhin pa? Sobra na. Tama na. Ikulong, mandarambong. Ang mga motorist po, in case maka-enkwentro po tayo nito mga diwangwang, di escort na kung sino-sinong opisyal, ang plate number lang po na pinapayagan na magwangwang at magkaroon ng mga escort na ganyan ay plate number 1 at plate number 2 at yung pong plate number ng Senate President at maging ng House Speaker. Mga kapatid, sila po lamang basically ang pinapayagan at maging yung pong mga bumbero at mga police vehicles at mga ambulansya ang diwangwang. Oo. The rest po hindi pinapayagan ng mga panuntunan. Makakapal lang talaga mukha ng Opo. iba. So kung sakasakali po at hinahawi tayo, ang akin po lamang huwag kang matinag. Yun pa rin ang iyong speed. Yes. Yung Normal speed. Tapos pagka kinatok ka, sabi mo, bakit? Ano bang plate number nyo? Opo. Ganun Kunan ninyo. po ninyo ng video Oo. o ng picture para ma-identify yung plate number, isusumbong natin sa kinaukulan. Lahat Tignan sila. natin kung a-action sila. Lahat sila. Dahil Lahat po ng makita bawal nyo. yan actually pinagbabawal ngayon. Kung talaga namang ikaw takot sa buhay mo, di ba? Naduduwag ka sa buhay mo. Mga kapatid, pumapasok ka sa ganyan larangan pero hindi, di ba? Ala ka naman lakas na loob. Talaga namang di-back up ka, diwangwang ka. Kung sakasakali, pwede bang bawas-bawasan nyo, yabang nyo? As in, bumiyahe lang kayo, meron kang backup. Pero hindi na ho kayo maghahawi, magwawangwang, alam nyo ho, yung talaga mambubuli sa kalsada. Baka naman pwedeng ganun na lang po tayo. Kasi mas lalong kumukuha ng atensyon, yung pagpasok ninyo, di ba, hinahawi nyo ang lahat. Sino ba ito? Di po ba? So, yun po lamang ating panawagan po nang sa ganun po, matigil na ito. Kasi sa nangyayari ngayon sa bayan na ito, inabuso po tayo ng mga magnanakaw na to ng mga nasa gobyerno, mga politiko. Inabuso po tayo hanggang sa kalsada ba naman aabusuhin pa? Sobra na. Tama na. Ikulong, mandarambong. Diba? Hindi pwedeng mawala yan Ako na natatakot sa mga yan. Sorry po Ba't ako matatakot sa inyo? Kayo Magpakatotoo matakot lang sa po tayo amin. sa isyong ito. Natatakot kayo sa mga yan? Kayo matakot dyan. Kaya nangyayari yan kasi nagpapabuli tayo. Hindi ba? Correct. Kaya tayo inaabuso kasi pumapayag tayo na abusuhin tayo. Oo, kasi alam nilang takot tayo. Bakit ka matatakot sa kanila? Kung meron dapat mahiya sila yun. Opo. Sa totoo lang, Ay, tama. sila ang dapat mahiya. Kasi porket public official, dapat special treatment kayo. Mahiya kayo, kami ang nagpapasweldo sa inyo. Pwede ba? At mamaya, Kaya pag basahin natin nakasabay yung ko dyan. kayo, Ano? magbabagal ako lalo para mahiya kayo sa akin. Huwag mo namang sadyain. Pag kinatok nyo ako, ang sasabihin ko, bakit? Ba't kayo nagmamadali? Bakit kayo matraffic? Kami lang ang pwede? Oo, talaga. Talaga bang demonyo ka Ginigigil na niyo wala ako ka ng puso? Sabi ng nanay ko, kalmahan mo lang. Hindi, ginigigil ako nitong mga to Kasi nga naman, araw-araw tayo natatraffic. Kayo bawal. Bakit? Sino kayo? At Sino mamaya, kayo? maganda girl, muli natin basahin. Hindi, sino kayo? Char, chika lang po. Hindi kasi, alam niyo kung bakit? Everyday lang. Sige, birahe! Birahe, day! Everyday yan, boy Napapansin mo everyday, especially on EDSA, araw-araw tayong dumadaan, araw-araw kayong ganyan, ang kapal ng mukha nyo. Commonwealth Avenue. Meron din, meron Sa din. NLEX SLEX. Hindi ba? Sige, tapos na. Birahe pa. Hindi, birahin, ikaw naman. Pasahan lang tayo dito ng init ng ulo. O, ikaw naman. Mamaya po, balikan lang natin yung provision, yung pong ethical standards for public officials and employees. Basahin lang po natin ang provision doon. Opo. Just to remind you, di ba? Ano ho ang sinasabi? Ano po ang dapat nyong gawi? Mawalang galang lang ha? Opo. Hindi po namin utang na loob sa inyo na nandidiyan kayo. Sa totoo lang. Okay? Birahi pa. Tapos na? Okay. Mamaya ulit. Opo. Wait lang po. It's now. Sabi nila, oy, holiday pero wala kayong holiday sa birahe. Birahe araw-araw. Ito lang po ang bawi natin sa mga pagkayayabang na to O, di pag tinamaan kayo, di kayo yung privilege, feeling special. Di helicopter pa kayo? Oo. Yung iba? Oo nga. Nandidiyan? Yan Sana pera nyo yan, Sa Benguet. Yan. Naghahakot ka na ngayon. Ano yung nahakot? Yan ang Ano yung nahakot? ng gulay. Dali mo nga ako doon. Ang ganda pala doon. Di ba ako nakakapunta?
Benguet. Saan? Hindi pa, hanggang Baguio lang ako eh. Hindi pa ako nakakapunta dyan sa Benguet na iyan. Gusto mo puntahan yung Oo. pinakamahal na Gusto ko yun. lodge Kahit doon? papapicture lang ako. Gusto mo, bilang pa kita eh. Ayoko, di natin kaya. 100. Bibila mo ko? 150,000 Ng carrots ka ako. Carrots pala. Carrots. Sige, pwede na rin. Maisahog sa lulutuin. 100 to 150,000 per night daw ang stay doon. Pag kung- wala kang villa. Kung wala kang villa, Oo. nakapunta ka na ba doon? Ha? Nakapunta ka na doon? Doon siya maganda doon. Nakapunta na ako ng Itogon. Pero doon, hindi. Nung nag-cover ako ng oil spill. Oo. Ng mining spill. May ganun palang lugar doon, di ko alam ah. Meron. Ang may-ari niya si Ungpin. Oh, ganda. Yes. so, Overlooking, no? Unang-una dyan, kung Para kang talagang, nasa langit kung sa talagang taas. gusto ng gobyerno na magkaroon dito ng kaayusan at walang abuso, maganda katanungan dyan, paano mo napatituluhan ang 100 hektarya ng bundok? Good question. To be honest about this, paano po napatituluhan ang 100 hektarya ng bundok? At yun hubang pagpatag sa bundok dyan, may ACC ba yan? Bagamat nandidiyan na yan. Paano ho na naman nakakuha yan ng permiso at building permit sa gobyerno? Good point. Naalala mo yung kausap pala natin last time, Aha. mga taga Laguna Lake Aha. Development Authority, Aha. LLDA. Aha. May nagpadala ng video sa akin. Anong sabi? Uy, napakinggan ko yung usapan nyo ni Manong Ted. Ano? Gusto ko lang i-inform kayo, natuloy pa rin sila. Sa reclamation? Sa reclamation dun sa araw niya daw dinadaanan. Ipapadala ko kay Seth kung mapa-flash natin yung video ang every pinakamalaking day. problema sa bayan na to, hindi ang mamamayan, ang gobyerno. True FM. 13 minutes after 8 o'clock in the morning. Para lang natin maiklaro nga, naklaro ho naman ang probisyon ng ating konstitusyon. Klaro din po yung kaakibat ng mga batas. Pero bakit nga po, di ba, patuloy po itong nilalabag at wala silang takot? I think ito ngayon ang magandang pagkakataon, girl. Ngayon po, na purgahin natin ang both houses of Congress muna. Ilan po ang mga kongresista na sangkot dito sa ganito pong skandalo ito? Kahit nasabihin na po natin na hindi mismo direkta sa mga ghost or flood control projects o substandard. Yung the fact lang na meron kang mismong construction company na nakikipagtransaksyon sa gobyerno, mali, bawal na eh. Ngayon kasi po, maganda rin natin subukan ang good faith ng kasalukuyang kongreso, both houses, kasi pwede bang magkaroon ng separate din na lupon sa ombudsman ng DOJ na mag-iimbestiga para isa-isahin ang lahat ng kongresista? And then, ito nga po, magkaroon din ng summary proceedings nang matanggal sila sa pwesto. Yan ba'y pagbobotohan pa ng mga miyembro nila mismo para natin masubukan. Kung gusto ninyong maibalik ang tiwala ng taong bayan, kapag po na-identify na itong mga congressman na ito at mga mambabatas na ito, tanggalin sa pagiging kongresista. Magandang suhestyon. Kasi kung inyong bibigyan proteksyon ang kapwa ninyo, buwagin na yan. Oo. Na, Buwagin na yan. mga proponents. Hindi po ba? Oo, may point. Ano yan, kapag meron bang ruling, halimbawa ombudsman na, ikaw na congressman ka, ay lumabag ka sa provision ng saligang batas tungkol po sa aking binanggit kanina at ilang pang batas. Ang rekomendasyon, di ba, ay tanggalin, dadaan pa sa botohan ng mga miyembro ng Kongreso. Yun, doon tayo magkakatalo. Hindi po ba? Oo, baka boboto. Kalokohan yan. Kung dadaan pa sa botohan, hindi boboto pabor doon sa mga kasamahan nila sa trabaho. Sabi ko nga sa'yo kanina, meron pong ilan ang iingay nila doon sa Sara Duterte hearing doon sa confidential fund, di ba? True. Araw-araw nagpe-press con din. Yes. Ngayon, tahimik sila. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit? Tatay niya may-ari din ng construction company. Oh, sino yan? Puno mo Kapatid sa niya, akin nandun, yan. nasa listahan ngayon. Oo nga eh. Kaya ngayon, invisible sila. Kasi ang gagaling nila during the hearing, yung pala, mga contractors din sila. Paano yan? Anong gagawin natin Hindi sa ba? mga yan? Anyway, Oh well. Ang dami pala talaga nila doon. Nakita natin doon sa map.
kung gaano kadaming mga kongresista at kung Okay. saan nila inilalagay yung mga proyekto. Ito ho muna, tamang oras, 9:45, batid sa atin po